Ang mangkukulam ng Springdale. Noong unang panahon, mayroong bayan na kung tawagin ay Springdale. Nakilala sa kaaya-ayang ganda nito na mayroong mga ilog at mga bundok. Sa Springdale, may nakatirang matanda at matalinong babae. Kumpara sa kanya, ang iba ay walang alam at ignorante, na nagkataon din na likas na mapamahiin. Ang kakayanan ng matandang babae na mahulaan ang panahon sa simpleng pagtingin sa langit at pagsukat sa bilis ng hangin para malaman kung uulan o may nyebe o isang simpleng mainit na araw maliban pa sa maraming bagay. Ang mga ito ay pambihira at hindi maintindihan ng mga ignoranteng tao. Kaya nagdesisyon sila na siguradong isa siyang mangkukulam. Ngunit nanatili ang katotohanan na wala siyang kapangyarihan. Kaya ang mga tao ay nagsimulang kumilos ng kakaiba sa kanya. Nagtataka sa kanilang kilos, naisip ng matandang babae na umalis ng bayan at tumira sa malapit na gubat. Sa baryo na ito, maraming pastol na dala ang mga tupa nila para pakainin sa mga nakapaligid na bundok. Ang isa sa kanila ay ang batang lalaki na si Victor. Kasama ni Victor ang kanyang biyudang ina at sinusubukang dagdagan ang kita ng kanyang ina sa pagkolekta ng kakaibang mga bulaklak at prutas sa mga bundok at itinitinda ito sa palengke. Isang umaga, sabi ni Victor sa kanyang ina, "Ina, pakakainin ko lang po ang mga tupa sa mga bundok. Ingat po kayo." "Mag-ingat ka, Victor. Huwag mong kalilimutan bumalik bago dumilim." Tumango si Victor at pumunta sa mga bundok, dala ang mga tupa. Nang malapit ng gumabi at oras ng umuwi, laking gulat at dismaya niya nang mapansing may nawawalang tupa. Ano nang gagawin ko? Saan nagpunta ang tupa na yun? Kailangan ko itong makita bago lumubog ang araw. Tumakbo siya sa lahat ng direksyon, tiningnan ang buong lugar. Umaasang may maririnig na ingay ngunit wala. Pinanghihinaan, bumalik siya sa baryo kasama ang mga pinastol niyang tupa. Sa bahay, napaisip siya. Hindi ako susuko. Kailangan ay mahanap ko agad ang tupa na yun. Humingi na kaya ako ng tulong sa mga kaibigan ko. Kaya kaagad siyang nagpunta sa may ilog, kung saan sila madalas nakikita ng mga kaibigan niya. Doon nakita niya silang masayang nagbibiruan. Tinawag sila ni Victor na kinakapos ng hininga. Hoy! Lahat ng mga kaibigan niya ay lumingon ng nakangiti. Nakita ng isa sa kanila ang mukha ni Victor. Nagtanong siya. Uy, anong nangyari? Bakit parang problemado ka? Biglang nawala ang isa sa mga tupa ko. Naroon lang ito sa mga bundok, pero hindi ko ito mahanap. Kailangan makita ko ito bago magdilim. Pwede niyo ba akong tulungan maghanap? Kaagad na pumayag sila at nagmadali papunta sa bundok. Nang makarating sa lugar, naghiwalay sila sa iba't ibang direksyon at naghanap sila ng mabuti. At maswerte naman na nakita ng isa ang tupa. Masaya at inosenteng ngumunguya ng ligaw na bulaklak sa ibabaw ng mataas na bato. Uy, nakita ko na siya! Nandito! Halika't dalian ninyo! Natutuwa, si Victor at ang iba pa ay tumakbo papunta sa kanya. Upang mapansin ng tupa, sumigaw at pumalakpak ang mga bata. Pero hindi sila pinansin ng tupa. Maya-maya, sumuko rin sila. Paano na? Kapag hindi natin siya naligtas bago gumabi, baka kainin siya ng mabangis na hayop o mamatay sa ginaw. Pakiusap, umisip pa tayo ng paraan dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. Palungkot na siyang tiningnan ng mga bata. Pasensya na, Victor. Ginawa na namin ang mga kaya namin. Hayaan na lang natin ang tupa sa kapalaran nito. Ganito na lang ang gawin mo, Victor. Puntahan mo ang matandang babaeng mangkukulam. Humingi ka ng tulong. At baka matulungan ka niya. Nabuhayan si Victor. Kung gano'n ay ano pang hinihintay natin? Puntahan na natin siya! Oh, hindi! Ang sabi nila at sabay-sabay na umiling sa takot. Bakit? Anong problema? Di ba't sinabi mo ayos lang na humingi ng tulong sa kanya? Total, tupa mo naman yun. Ikaw na lang. Hindi ako sasama. Teka, pinapauwi na yata ako ng nanay ko. Paano na lang kung bigla niya akong gawing bato? Hindi ako sasama kahit kaladkarin niyo pa ako.
Paano kung gawin niya tayong pagkain niya? Naku, hindi ko pa na-enjoy na maayos ang buhay ko Masyado pa akong bata para mamatay at matanda para magsinungaling. Pasensya ka na talaga, hindi ako makakasama sa iyo. Kaya isa-isa silang umalis at iniwang problemado si Victor. Tumingala si Victor sa tupa, nag-iisa roon, at ngayon umiiyak na matapos itong kumain. Ililigtas kita, munting tupa! Huwag kang aalis dyan! At tumakbo si Victor papunta sa malapit na gubat. Tumakbo siya papunta sa kubo ng mangkukulam sa gubat at kumatok sa pinto nito. Nang walang sumagot, matapang niyang binuksan ang pinto at pumasok. Pagdating sa loob, nakita niya ang matandang babae na natutulog sa isang lumang banig. Inang mangkukulam? Inang mangkukulam! Gumising po kayo! Sinimulang buksan ng matanda ang mga mata niya. Galit siya sa pagtawag sa kanya ng mangkukulam, pero noong makita niya kung gaano kalungkot ang bata, huminahon siya. Sabihin mo, anong problema mo, iho? Kailangan ko po ng tulong niyo para mailigtas ang tupa ko. Hindi po kasi siya makaalis sa mataas na batuhan. Ginawa ko po ang lahat pero nabigo ako. Kailangan maligtas ang tupa bago magdilim. Dahil hindi ligtas para sa kanya ang maiwan mag-isa kasama ang mga mababangis na hayop sa paligid. Pakiusap, tulungan niyo na po ako. Nang marinig ito, masayang napatawa ang matandang babae. Kung ganon, tutulungan niyo na po ako gamit ang mahika niyo? Siyempre naman, ngunit wala akong kahit anong mahika. O ang kahit sino pa man. Sa totoo lang, kailangang solusyonan ang problema gamit ang sentido komon. Kailangang gamitin natin ang utak dito. Naintindihan mo ba? Tara, let's! Pero akala namin mangkukulam po kayo. Kinuha niya ang punit-punit niyang balabal sa upuan at ibinalot sa kanyang mga balikat. Pagkatapos nito ay kumuha siya ng lubid at 3 piraso ng tela mula sa lalagyan at saka umalis kasama si Victor. Nang makarating sa lugar, naghanap ang matandang babae ng daan na maaaring ginamit ng tupa para makarating kung saan ito nakatayo. Sa wakas, nakakita siya. Gusto kong tahakin mo ang daan na ito at alamin kung saan pupunta. Tumango si Victor at sumunod. Sandali pa ay nakarating siya sa pwesto kung saan malinaw na nakikita ang tupa niya. Nakikita ko na ang tupa. Ano na pong gagawin ko ngayon? Pwede ka nang bumaba. Ipapaliwanag ko ang mga susunod mong gagawin. Pagbalik ni Victor ay inabot ng matandang babae ang lubid at 3 piraso ng tela. Habang paakyat ka sa tuktok ay pumitas ka noong mga bulaklak na gustong kainin ng tupa. Akitin mo siya gamit ang mga ito. Paglapit niya sa iyo, gamit ang 2 tela ay itali mo ang binti niya ng magkasama. Gamitin mo ang pangatlo para piringan siya. Gamit ang lubid, pasanin mo siya sa iyong likod. Pagkatapos, makakabalik na kayo ng ligtas. Sige, malaki ang tiwala ko sa iyo. Alam ko na po ngayon ang gagawin. Siguradong may bababa ko ng tuba. Kaya umakyat si Victor at namitas ng mga bulaklak sa daan. Pagdating sa taas, ay sinunod niya ang utos sa kanya at ang lahat ng sinabi ng babae ay nangyari ng walang kahirap-hirap. Nang matagumpay na nakababa si Victor kasama ang tupa sa likod nito, biglang napangiti ang matandang babae. Napakagaling, Victor! Alam kong magagawa mo. Isa ka talagang munting bayani. Ngayon, ihahatid na kita para siguradong ligtas ka bago ako umuwi. Nagpasalamat ng marami si Victor at ibinaba ang tupa. Tinanggal niya ang piring ng tupa at ang tali nito. Ang dalawa ay masayang nagpunta sa baryo kasama ang tupa na yakap-yakap ni Victor. Gabi na noon at tulog na ang buong baryo, maliban sa ina ni Victor na umiiyak dahil sa kanyang anak. Dahil iniisip na napahamak ito dahil sa mangkukulam. Nang pumasok si Victor sa kanyang bahay na bitbit ang tupa, walang mapagsidlan ang saya ng nanay niya. Samantala, ang matandang babae ay tahimik na umalis dahil alam na niya na ligtas ang bata.
Ikwinento ni Victor sa kanyang ina ang mga nangyari. Ina, totoo pong napakabait nung matandang babae. Matulungin at matalinong tao. Hindi siya isang mangkukulam. Tinulungan niya ako gamit ang karunungan niya at talas ng isip. Hindi gamit ang mahika na wala naman talaga siya. Talagang hindi siya dapat tinatrato ng mga tao ng ganito. Kailangan ay may magawa ako para malinis ang reputasyon niya. Nang sumunod na araw, nang mabalitaan ng lahat ang ginawa ng matandang babae na pagtulong kay Victor sa pagligtas sa tupa, napuno sila ng hiya sa hindi magandang pagtrato nila sa matandang babae. Kaya nung pumunta si Victor kasama ang kanyang ina sa gubat para ibalik ang mga gamit nito, sumama na rin ang ibang mga taga-baryo. Pagdating nila sa kubo, nakita nila ang babaeng nakatayo sa labas. Nagulat siya nang makita ang mga tao. Lumapit si Victor at ipinakilala ang kanyang ina. Inabot ng ina ni Victor ang kamay ng babae at hinawakan nito. Maraming salamat sa pagiging mabait at matulungin ninyo. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi nakauwi ng ligtas ang anak ko at ang tupa. At sana ay mapatawad mo kaming lahat sa naging masamang trato namin sa inyo. Nakikiusap ako na sana, kung ayos lang, doon ka na lang sa amin ni Victor, sa aming tahanan. Pati ang mga taga-baryo ay pinaligiran ng matanda at humingi na rin ng kapatawaran. Nakiusap na rin sila na siya ay manirahan kasama sila at maging gabay at kanilang ina. Masayang pumayag ang matandang babae at ginamit ang kanyang nalalabing panahon sa pagbabahagi ng karunungan at kaalaman sa mga tao tungkol sa kanilang mga halaman sa mabundok nilang lugar. Sinubukan niyang itanim ang kahalagahan ng kaalaman at pagbura sa mga pamahiin sa kanilang lipunan. Makalipas ang ilang taon, sinundan ni Victor ang kanyang yapak at naging maabilidad sa matapang na pagharap ng mga pagsubok niya at ng iba, gamit ang mga natutunan na kaalaman mula sa matandang babae. Ang aral ng kwento ay ang pinakamataas na karunungan ay hindi mahika, kundi kaalaman at ang praktikal na gamit nito kasama ng talas ng isip para solusyonan ang problema.